Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong isang ka-vlogger dito na talagang pumunta ng kalye para lamang mag-interview in random sa mga ordinaryong tao na nariyan sa kalye na naghanap buhay. Well, ito yung katotohanan at hindi yung kung anong sinasabi ng mga trolls ng mga DDS na mayroong 10,000 trolls sa buong Pilipinas, kaya akala natin tuloy na yung mga nag-comment sa mga vlogs ay talagang mga totoong random Filipino. Pero yun pala ay mga vlogger, kaya akala natin ay totoo itong mga chismis na about sa kanilang amo na si Digong. Kaya ito talagang totoong nangyayari sa kalye kapag mayroong random interview about judicial killings na nangyayari noong 2019, hindi lang 2019, 2016 pa yan hanggang sa katapusan ng pag-upo ni Digong. So ito ang random interview ng ating ka-vlogger. Atin na pakinggan at panoorin. Sir, kayo sir, payag po kayo na ibalik yung war on drugs style Duterte? Ay, wala yan. Ayaw niyo pa, ayaw niyo. Pati bibitayin na yan. Ngayon naman, opinion niyo na, payag ba kayo na ibalik to? War on drugs style Duterte? Ay, ayaw namin kay Duterte. Bakit po ma'am? Mamamatay tao yan eh. Ay, payag ka po ba na ibalik yung war on drugs na style ni Duterte? Hindi. Hindi po, bakit po, Nay? Eh, may anak akong mga lalaki eh. Opo. May anak po na mawawala? Hindi, baka sakaling lulong sila sa ganyan. Opo. Eh, ayaw ko. Ayaw niyo po ba? Thank you po, Nanay. Na ibalik yung war on drugs ni Duterte. Pabor naman ako kasi. Tukhang. Okay naman sa akin yung kaso nga lang, huwag lang patayin. Ikulong na lang. Kasi kung papatayin mo yan kahit naman naatikan, may pagkakataon magbago yan kaysa papatayin pa, paano pamilya niyan? Lumalabas doon, bias silang tatlo. Si Bato, si Padilla, at si Bongo. Ayan, kuwang-kuwa ng kuwang-kuwa nitong isang streetwise guy, itong naka-green. Kuha-kuha niya yung about the judicial killings. Ang nangyari kasi diyan ngayon, lumabas na itong tinitira pala ng mga itong tirador ni Digong ay yung kalaban nila sa negosyong mga droga. Ang tinitira nila ay hindi talaga yung tinatawag na triad, kasi ang triad ay kapanalig nila Kaya ang tinitira nila ay itong mga galing din sa China na mga drug lord na hindi membro ng triad. Kasi sa China maraming grupong niyan Kasi noon pa man, ang China ay talagang producers na yan ng droga. Noon opium at cocaine ang pinoproduce ng China. Ngayon ay halo-halo na. Yung fentanyl drugs na binago nila, nagiging zombie drugs. Yung ginagamit ngayon sa Amerika, sa Transylvania ba yun o sa Kensington, Pennsylvania, yung mga parang zombie na mga tao, yun ang nagsupply ng droga na yun, yung tinatawag na zombie drugs. Fentanyl ang ang pinaka sangkap. Ang fentanyl ay pain reliever, kaya ginagamit ng mga drug addict ngayon sa Amerika at kahit sa Canada ay mayroon yan. At ang nagsupply niyan ay ang itong China. At dito sa atin, ang sinusupply nila ay Cebu pa rin. Kasi napakamura. Pero sa susunod siguro, kung talagang hindi malilipol ang mga salot na yan, ay fentanyl na rin ang isusupply nila sa Pilipinas, na katulad sa nangyari sa Kensington. Yung isang district sa Amerika kung saan yung kalye ay punong-puno ng mga zombie dahil sa droga. Okay, patuloy tayo dito sa random interview ng ating ka-vlogger. Walang kwenta yung hearing niya kung gano'n man nangyari, di ba? Napakaganda ng niyo sir, ng assessment niyo. Huwag lang patayin kahit habang buhay, at least nakikita namin yung magulang namin. Ikaw pa papayag kang habang buhay di mo makita yung magulang mo, di ba? Huwag na lang patayin. Kanina may na-interview kami sa likod ng UE. Nawalan siya ng anak. Pero yung anak niya nadamay lang. Kasi kung siya sabi nila na maganda ko siya maganda, pero yung papatay mo yung isang tao, napakapangit tingnan. Kaya hindi, sa totoo kasi nung administrasyon ni Duterte yung 6 years, wala naman nagbago Maraming namatay pero wala nagbago. Naubos ba yung drugs? Wala. Kahit sino maging presidente, didiretsahin ko sila. Hindi maubos ang drugs sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin.
Tapos sinasabi niya, 6 months, maubos ang drugs, katarantaduhan yun. Puta ka na. Eh, pinakawalang kwentang senador, si Bato. Agree kayo? Ayaw niyo po? Hindi lahat ng namatay dyan talagang drug pusher. May nadamay lang, sir. Maraming nadamay kaysa yung drug pusher. So ayaw niyo yung ganun, sir. Oo, totoo yan. Thank you po, thank you. Kayo, sir, okay lang po sa inyo na mabuwasan yung... Oo, sir. Hindi ko masabi yan, bayaw ko mismo, di naman gumagamit yan. Barkada niya lang ang gumagamit, nadamay siya namatay. Nadali po ba yun, sir? Oo, sa totoo lang. Hindi po siya user. Kung baga sa ano, di ba, na hindi natin maiwasan yung may barkada, di ba? Yung barkada yan, gumagamit. Siya hindi, nadamay lang. Ano, Na ano po na, nagano po ba yun? Oo, nagtatrabaho ng construction yun, ha. Nadamay sa kwan, siyempre kunyari, tawag ka ng kaibigan mo. Kaya mas marami ang namatay dyan na walang kasalanan kaysa yung namatay na may kasalanan. Yung pong bayaw niyo ba may naiwang mga anak o asawa? Meron po. Meron asawa at anak yun. Naintindihan ko po, sir. Thank you po, pasensya na po. Tulad ni Kian Del Santos, na napalita mo dun sa Caloocan. Totoo ba yun? Hindi, di ba nakulong yung mga pulis na tumira? Kasi hindi lahat ng namatay dyan may kasalanan talaga. Karamihan yung walang kasalanan. Totoo yan, totoo yan. Ang karamihan talaga ay napagkamalan kasi naroon sa lugar na maraming drug addict at mga drug pusher. Pero ang totoo niyan ay ginagawang sample lang ang mga yan para babango ang pangalan ni Duterte na sasabihin na mayroong iron fist, kamay na bakal. Minomodel niya ang EJK na yan sa yung extrajudicial killing. Minomodel niya yan sa nangyari sa Mexico kung saan pinagbabaril din ng mga drug pusher doon. Pero hindi ganun karami ang namatay sa Mexico dahil walang reward money doon. Talagang sagupaan yun, bakbakan ng mga drug cartel at ng mga pulis. Sa atin ay may order ang presidente na barilin . Kahit mukhang addict lang, barilin ka agad. Hindi nakabunit yung mga pulis para hindi ma-report. Tapos merong mga reward money na tinatanggap, kung saan ngayon nalalaman na ang reward money na ginagamit pala dyan ay galing sa Pugo, konektado sa mga Chinese. Drug money pa rin ang ginagamit na reward sa mga pulis para tukhangin tong mga mukhang addict at mga small time pusher. Pero yung talagang niyan, yung talagang source ng na triad na kapanalig ni Pulong, yung kasama nila Mans at Pulong, yung Michael Yang, pinakamalaking drug lord na nagmaskara lamang as negosyante, di ba? Hindi akong nagsabi niyan, nasa balita yan, makikita natin yan. Kaya ginagawa lang sample itong maliliit na mga tao, na mga busabos, ginagawang sample na parang daga lamang na pinagbabaril. Kahit yan ginawa yan ng Diyos. Kahit ganyan ang mga itsura niyan, ngingiwi ka lang katulad ni BBBM ay pinagbintangan na kaagad na nag-drugs. Paano yung talagang merong mannerism na ngiwi-ngiwi ng ngiwi? Diba? Babarilin pa rin yun kapag kapanahon na ni Duterte. Kaya pag-isipan nyo yan mga DDS, kung kayo'y mukhang addict, marami kayong tattoo, lagot kayo. Kaya wag kayong mag-ano-ano diyan na digong pa rin kayo. Kasi kapag babalik si Digong, manganganib ang mga buhay nyo na mukhang addict. Diba? Yung mga tattoo nyo ay makita yan ng mga pulis. Mahaba ang buhok nyo, tapos yung mata nyo malalim ng lisik na. Pula ang mata mo, babarilin ka. O DDS pa rin ba kayo? Digong pa rin ba kayo? Kung bubuto kayo ay lalong parang pumirma kayo sa death warrant nyo kung ibabalik nyo ang mga taong yan. Kasi babalik na naman ang droga. Yung Davao, sinasabi na the most safest place. Ang dami palang crime sa panahon niya as mayor. Napakaraming namatay pala sa Davao. Kaya nga pumasok ang ICC. At takot na takot si Digong diyan sa ICC. Kasi walang sinasanto . Kahit nga yung yung presidente ng Israel, si Netanyahu, ay may warrant of arrest sa ICC. Ngayon sasabihin ni Digong na hindi siya ma-arrest kasi walang itong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil nung pag-upo niya 2016, pag-upo niya sa Pilipinas as a president, tinanggal niya ang membership of ICC dahil alam niya na ang ICC ay ang magpakulong sa kanya. Kaya tinanggal niya sa membership of ICC ang Pilipinas.
Ngayon palagi niya sinasabi na walang jurisdiction kasi alam niya na tinanggal niya para hindi na siya mahabol ng International Court dahil sa mga kasalanan niya. Nako, naniwala kayo kaagad kay Digong. O ayan na, lumabas na talaga ang katotohanan, di ba? Balik tayo sa interview dito ni Ka-Vlogger. Kudos sa iyo, Ka-Vlogger. Pero sir, balik tong war on drugs style ni Duterte. Pinutok ang loko. Ayaw niyo pa, bakit patay? Yung maliliit sa tao na pinapatay na eh. Isang barko na huli, wala naman nangyari, pinag-deport na lang. Ano patay, isang barko? Yung nakaraan nun, isang barko yung nakalagay sa... Droga po, droga? Oo, droga. Magnetic Ay, yung detector kay yan. ano, sinasabi nung ano, Sa magnetic. yung taga-custom. Oo, yun. Si Paindon, Oh, yung dating sundalo. Yung sa Valenzuela. yung po hindi nahuli pero yung maliliit mga sinabi na. Sige po. Natural. Malilit lang kwan yan. May napalitan ka bang pinaka-pounder na pinatay nila? Wala. Thank you po tayo sa opinion nyo. Thank you. Ang inaabot nila kasi yan, yung reward. Opo. Sabi nga nila may reward daw. Sabi. Oo, totoo yun. Opo. Tinatanggi po nila yun. Hindi nila ba to? Siyempre, Sige po kaya. Thank you po ha. Thank you. Ito ay mga ordinaryong tao lang ito eh. Mga ordinaryong nasa kalye. Pero alam nila ang nangyayari kasi nasa kalye sila eh. At delikado sila kung patuloy pa yung tukhang ay delikado itong mga mukhang adik. Di ba kawawa yung mga pangit, yung mga payat, yung mga pula ang mata dahil sa sore eyes ay babarilin yun, sigurado. Kaya marami talaga ang napagkamalan lang noon at nabaril. So ayon sa Sorby ay nasa 1/4 lang talaga ang legit na mga drug pusher at drug addict at ang 3/4 doon ay mga inosente at mukhang addict lang at napagkamalan at ang iba din diyan ay nadisgrasya lang, natamaan ng mga bala na ligaw. Kaya marami ang namamatay kasi pinapasok nila ang mga bahay, kinakatok, and then pinagbabaril yung suspect at pati mga anak, asawa, tinatamaan, pati kapitbahay. Kaya dumami, 30,000 ang namatay, lahat. Hindi magkasya sa isang sementeryo, buong Pilipinas. Sino ba talagang hindi pabayaan yung, ay naku, ibaon lang ba sa limot yun? Grabe, sa buong mundo, ito lang yung nangyari na daming binaril sa 2 taon lang, ay 30,000 ang namamatay. Isa panahon nga ni Hitler ilang taon ba yun? Ang giyera ay nasa 4 years ang giyera at ang napatay ni Hitler ay nasa umabot ng 1 million. Pero 4 years yun. Kung nagpatuloy yung EGK yung tukhang ay malampasan yung record ni Hitler. Mauubos ang mga pangit, mga payat, mga pula ang mata, mga ngiwi, mga mukhang adik. Mauubos sa Pilipinas. Dahil mukhang adik ka lang ay susundan ka na, tukhangin ka na dahil mayroong reward money na 10,000 pesos. Kaya ang mga pulis ay nagiging mga hitman eh. Kaya Bato de la Rosa, siya yung nag-utos niyan eh. Siya yung chief of police. Kaya may panagutan siya kasi utos niya, hindi niya pinigil eh. Dahil utos ni Digong na kung hindi man laban, bigyan ng armas at mukhang nanlaban. Gawing mukhang nanlaban at tirahin nyo kasi wala na daw ipapakain sa kulungan kaya tirahin na lang para wala nang pakainin. Ay grabe naman. Sobrang Hitler pa eh. Sobra pa kay Hitler yung ni Digong, yung utos niya. Kaya masusunog yan sa impyerno. Dito pa nga sa lupa ay parang sunog ng balat eh. Ito, patuloy tayo. Gumawa ng kasalanan na inaamin. Oo nga. Payag ba kayo dito? Na may ibalik yan? Hindi ako pabor. Hindi kayo pabor. Bakit Napatay po? yung ano ko dyan. Ano po? Ano po, Nay? Nadama yung ano ko dyan, bayo ko, hindi na baka. Meron din po kayong bayon na nadamay? Oo. Si tatay, meron yung nakadilaw yun sa Lanzones. Patay yun eh. Yung kamag-anak niyo ba sa tatay, Nay? Yung palawa. Nay, kamag-anak niyo ba yun? Yung sa kanya meron no bayo din niya eh. Kayo, bayo din niyo po? Bayo niyo po? Oo. Lalaro ng Caracruz at sa Popori. Saan po yan eh? Sa Caloocan? O Caloocan, karamihan dyan sa North Caloocan? Doon po? Nakakalungkot naman, dalawa na yung natanong namin na ganung karanasan. So ayaw niyo po yun, Nay? Ayaw niyo po? Talaga. Thank you po, Nay. Thank you po ha.
Kasi, Makulong man, pagbayaran na lang. tanong ko bayaw niyo, di ba? Oo, bayaw. Meron po ba siyang naiwang asawa at anak? Oo, for naging nga yan eh. So, sino nag-aalaga ng mga anak niya ngayon? Sino nagbumubuhay? Yung nanay, titinda yung kapatid ko. Vendor din ba, vendor? Pabor ba kayo dito na maibalik yung war on drugs style Duterte? Saan ayaw kayo sa ganyan, ma'am? Ayaw niyo pa, ma'am? Bakit po, ma'am? Eh, yun po na, dami niya nang pinatay, wala namang katuturan, pero mga katotohanan. Opo. Hindi naman lahat ng pinatay pinano niyan, puro drugs, oo. May mga inosente rin po, alam na. Oo, may mga bata, oo. Ayan, totoo yan. At ang napakasama rito ay minomodel niya ang buong Pilipinas sa ginagawa niya sa Davao. Na ang daming namatay doon before ang tukhang. Before naging presidente si Digong ay marami ng natigok sa Davao dahil sa ganyang style na Duterte Death Squad or DDS. Yung DDS na word ay Duterte Death Squad yan. Ngayon ginagamit sa mga trolls at supporters na sila daw ay DDS. Naku, hindi nila alam ang meaning ng DDS. Death Squad ng Duterte ang DDS. Kaya wag kayong magsabi na kayo'y DDS kasi maisama kayo sa mga Death Squad eh. Na napakasama ng term na yan na Death Squad. Kriminal yan kasi sila nga yung mga tumitira noon. O ito finally, mayroong nagsasabi dito, nagsuggest kung anong gagawin kay Digong. O ito ang isang opinion ng naglalakad sa daan na interview ng ating ka-vlogger, si Ilyasar TV pala ito. Kudos kay Ilyasar TV sa iyong video na ating ginawa ng reaksyon. O ito ang final statement galing sa mga naglalakad dyan sa daan. Sige sir, payag po kayo na ibalik yung war on drugs style Duterte. Ay, wala yan. Ayaw niyo pa, ayaw niyo. Kapatid, bibitayin tayo. Ngayon naman, opinion niyo na. O ulitin natin ha. Sige sir, payag po kayo na ibalik yung war on drugs style Duterte. Ay, wala yan. Ayaw niyo pa, ayaw niyo. Kapatid, bibitayin tayo. Ngayon naman, Oh. Kung sa Mexico, bibitayin yan eh. Kasi ang doon sa Mexico, makikita natin mga pulis binibitay ng mga drug cartel binibitay din ng mga pulis sa mga tulay. Yung iba dismembered, pinagputol-putol eh. Grabe ang drug war sa Mexico, pero walang reward money doon. Nagtrabaho lang yung mga pulis, pero talagang nagipaglaban ang mga drug cartel, armado kasi. Big time syndicate yung mga cartel sa Mexico. Kaya bakbakan doon palagi, pulis at drug cartel. Dito ay minomodel ni Digong ang ganyan. Pero ang tinitira kasi nila ay maliliit na mga drug pusher, yung walang mga armas. At nilalagyan lang ng mga kinakalawang na 3/8 para pagbaril ay mayroong hawak daw na baril kapag nabaril at nadido. Okay, so anong inyong masasabi mga kababayan, mga ka-art lover tungkol sa extrajudicial killing? Ito ba'y makadiyos, makatao, o ito ba'y makademonyo? Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless the Philippines.